Uunahan ko na po dahil baka may magalit na naman dyan, pinagsama ko lang mga idol yung naunang video at bago. Dahil kaka-release lang din ng chapter, sa mga nakapanood na ng una ay pa-forward na lang hanggang 7 minutes, sa mga hindi pa nakanood ay kahit di nyo na po e-forward. Sa nakaraan ay pumasok si Kang Wu sa isang headquarters at nagpanggap bilang Satan. Sa kanyang harapan ay may mga magic circles na pinakamalakas na depensa ng lugar. Nakatayo lamang siya na walang takot sa maaaring mangyari. Maya-maya ay lumikha ng apoy ang mga magic circles at umatake kay Kang Wu. Nakatayo lamang siya at naglabas ng demonic energy para sanggahin ang apoy. Umangat ang demonic energy at sinalo ang mga apoy na tatama sa ating bida. Walang kahirap-hirap niya itong nasangga. Pero sa kanyang likuran ay may mga magic circles na naglabas ng matatalim na ice crystals para atakihin siya mula sa likuran. Matapos noon ay tuluyan ng umatake sa kanya nang magkasuod ang dalawang elemento at sa lugar ay nabalot ng malalakas na atake. Nang matapos ng mga pag-ataking iyon ay lumabas ang demonic energy ni Kang Wu na nagsilbing pananggalang niya. Bumungad sa harapan si Kang Wu na wala man lang naging pinsala mula sa mga pag-ataking iyon. Nagulat si Kang Wu nang biglang may lumabas na malaking magic circle sa paahan ng ating bida. Maya-maya ay naglabas ito ng bato pataas kaya nadala si Kang Wu pa ibabaw. Ngumiti lang si Kang Wu at naghanda ng isang pagpadyak sa bato. Dahil sa lakas ng padyak ni Kang Wu ay nawasak kaagad ang mataas na bato. Mula sa loob ng control room ay nagulat si Zuan dahil madali lamang na winuwasak ni Kang Wu ang mga pag-atake na kanyang ginagawa. Natulala na lang siya dahil hindi makapaniwala na ang kanyang mga spell ay walang kahirap-hirap na nawawalan ng kalaban. Napapatanong na lang siya sa kanyang isip na kung iyon ba talaga ang demon prophecy na si Satan. Dahil sa mga nangyayari ay inutos ni Zuan sa system na i-adjust ang defense level sa level 5. Mabilis niyang isinagawa ang level 5 spell sa lugar. Sa paligid ni Kang Wu ay naglabas ng malalaking magic circles mula sa sahig. Mula sa magic circles ay may mga lumabas na malalaking robots. At tuluyan na ang ating bida na napalibutan ng mga ito. Napakaliit niya kumpara sa mga robots. Nagdadyugo na ang ilong ni Zuan dahil sa mga nangyayari at paulit-ulit na paggamit ng spell. Naiisip niya na ginagamit niya ang kanyang spell nang walang tigil pero kapag hindi niya itinulak ang sarili para gawin yun ay hindi niya mahuhuli ang bastardong Satan na iyon. Nagsimula sa pag-atake ang robot sa likod ni Kang Wu pero nakatayo lamang siya at nakangiti sinyalas na baliwala lamang iyon sa kanya. Bahagyang inangat ni Kang Wu ang kanyang mga kamay sabay naglabas ng malakas na demonic energy na nagpatulsak sa mga higanting robots na nasa paligid niya. Hindi makapaniwala si Zuan na ganun lang kadaling masisira ni Kang Wu ang defense level 5, kaya nagpasya na siyang i-adjust sa level 6 ang defense ng lugar. Sa isip ni Zuan na dahil gumamit si Satan ng major skill para ipawalang bisa ang mga higanting robots, ay sa palagay niya ay hindi nito magagawang sanggahin ang susunod niyang pag-atake. Naglabas ng malakas na atake ang level 6 magic circle patungo kay Kang Wu. Nakangiti lang si Kang Wu na inaante ang malakas na atake. Winahi lamang niya ang atakeng iyon kaya nahati-hati ito at lumiwas patungo sa iba't ibang direksyon. Dahil sa lakas ng atakeng iyon ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa paligid. Napahawak si Zuan sa kanyang dibdib dahil sa hirap na dinarana sa sunod-sunod na paggamit ng spell. Naiisip niya na nakakabaliw iyon, dagdag pa na kung isang pagkakamali ang paglaban sa Demon of Prophecy na si Satan. Pero hindi pa rin siya susuko. Bakas sa mukha ang paghihirap na may kasamang pagtulo ng dugo sa ilong at bibig. Kung gusto niyang kilalanin siya ng mga matatandang iyon na nagpal-ayos sa kanya ay kailangan niyang gawin ang bagay na iyon. Sinimulan niyang i-activate ang defense level 7 ng control room. Kahit pa ang bagay na gagawin niya ay pagbabayad kay gaya sa pagpapatuloy sa kanya ay hindi siya susuko. At kung hindi pa iyon sapat ay iaalay niya ang kanyang buhay. Sumigaw si Zuan sa galit at inutos sa system na i-activate ang Guardian Sword. Maya-maya ay may nagsalita sa paligid ng control room at sinabi na sa tingin niya ay tama na ang paglalaro. Natigilan naman si Zuan dahil sa kanyang narinig. Natanong na lang niya kung saan nanggaling ang boses na iyon. May lumabas na demonic energy sa screen ng control room at maya-maya ay naglabas itong ng malakas na liwanag na sumulo kay Zuan at maya-maya ay nawasak ito. Mula sa harapan ay may lumabas na isang kamay at sinakal ng malakas si Zuan.
Ang dumating pala ay si Kang Wu na tuluyang pinigilan si Zuan sa balak nitong gawin. Ngimiti ng pademonyo si Kang Wu at nagtanong kay Zuan na kung sa palagay ba nito ay mapipigilan siya ng mga laruan nito. Nang inig sa takot si Zuan habang sikol ni Kang Wu, mungkahi ng ating bida na siya ang kamatayan, siya din ang wakas. Siya ang magulang ng may mga galit, at siya mismo ang kumakatawan sa galit mismo. Hindi na mahitsurahan si Zuan sa lakas ng pagsikol ni Kang Wu. Tumawa ng pademonyo si Kang Wu at sinabi kay Zuan na tandaan nito ang kanyang sasabihin, siya si Satan. Lumipas ang gabi sa Grand Canyon, nagulat sila sa kanilang nakita, dahil wasak ang kanilang imbakan ng gamit. Sa isang banda kunyaring nagulat ang pusit na si Kang Wu sa kanyang ginawa. Sinabi nila na nahuli na sila ng dating. Tanong ni Gaia kay Grace na kung ano ang nangyari sa lugar na iyon. Sa kanilang harapan lumabas si Zuan na madungis at puro bangas sabay humingi ng tawad kay Gaia, dahil hindi niya nagawang pigilan ang demon prophecy na si Satan. Tumingin siya ng seryoso at sinabi na may isang bagay lang na gusto siyang itanong. Yun ay saan nanggaling sina Kang Wu at Sehon. Tugon ni Grace na nauunawaan niya ang suspetsa nito sa dalawa, pero sina Kang Wu at Sehon ay kasama niya sa mga oras na iyon. Sinang-ayunan naman iyon si Gaia. Sa isang banda nakangiti lang na natutuwa si Kang Wu dahil nagiging maayos ang lahat. Noong mga oras na paalis na sila ay gumawa siya ng clone sabay tumalon siya sa banginsuit ang Satan outfit para di mapansin ng mga kasama. Ang kanyang clone ay sumama kina Grace sa labas. Pero ang kanyang clone ay ang kaya lang gawin ay mga simpleng bagay gaya ng pagkain o pagsisilita. Kapag gusto niyang gumamit ng iba pang abilidad ay kailangang lumayo ng kanyang totoong katawan, kailangan niyang gumalaw ng palihim, at tama sa timing. Nagsiguro siya ng pagkilos noong si Sehon ang pinagkalong niya kay Gaia. Humingi ng tawad si Zuan kay Kang Wu at Sehon sa pagdududa niya sa mga ito. Ngumiti lang si Kang Wu at sinabi na lubos niya iyong nauunawaan. Sa kanyang pag-iisip na ang kanyang alibay ay perpektong naisagawa. Sinabi ni Kang Wu na sa ganung paraan ay hindi siya paghihinalaan na siya si Satan. Biglang nagsalita si Sehon at nagtanong kay Zuan na ano ang nangyari sa mga Fisher Seed na kanilang binabantayan. Tumungo lang si Zuan at humingi ng tawad dahil hindi man lang niya magawang protektahan kahit isang Fisher Seeds man lang. Nagulat sila sa narinig maliban kay Kang Wu na nakangiti ng pademonyo sa likuran. Naglalaway si Kang Wu at Tokam na Tokam dahil ang mga Fisher Seeds na iyon ay napakasarap. Tanong nila na napakabilis ba nitong kumilos? At kung hindi mag-isa ba ito o may kasama? At paano ni Satan nagawang makuha ang higit sa 100 na Fisher Seeds? Noong nakonsume ni Kang Wu ang mga Fisher Seeds ay nakakuha siya ng madaming demonic energy at ang selyo ng 10,000 demon core ay nagising na rin. Nadagdagan na rin ng 3 puntos ang kanyang demonic energy stats. Humingi pa ng tawad si Zuan dahil sa kanyang kakulangan ay naaga ang mga Fisher Seeds na naipon nila. Nalungkot si Gaia at sinabi na dahil ibinaba nila ang kanilang depensa ay, naaga sa kanila ang mga Fisher Seeds na pinaghirapan nilang ipunan. Nagsalita ang pusit nating bida at sinabi sa lahat na hindi iyon kasalanan ni Gaia, kundi pagkakamali iyon ng lahat. Dagdag pa na kung hindi ba nila naisip ang aral sa kanilang pagkakamali. Lumakad pa si Kang Wu paabanti habang sinasabi na kahit na si Satan ay hamina matapos nitong dumaan sa dimension, ay malakas pa rin ito. Napakalupit din ito dahil ginamit nitong kalamangan ang trauma ni Alex para patayin ito. Hindi lang iyon, nag-iintay lang ang Satan na iyon na ibaba ang kanilang mga depensa saka ito aatake. Kaya kailangan nilang mas lumakas pa, para masigurado nila na hindi na muling maulit ang kanilang pagkakamali. Mungkahi pa ng ating bida na kailangan nilang mas lumakas pa para harapin ang demon prophecy na si Satan. Itinaas ni Kang Wu ang kanyang kamay sabay ikinumkam ang kanyang kamao, at sinabi na protektahan nila ang mundo ng sama-sama. Sa nakaraang pamumuhay ni Balzac ay pinipigilan siya ng Hero Party at ninanais tugisin ang Demon King Balzac. Si Balzac ang nag-iisa at tumatayo bilang ang Peak Lich sa kalupaan ng mga patay. Ang naghasak ng lagim sa kontinente na pinamumunuan ng napakaraming undead. Siya ang simbolo ng takot sa kaharian ng Ernor. At siya rin ang nagpahirap sa Hero Party ng bansang iyon ng mag-isa. Pero ang lahat ng iyon ay nauwi lamang sa isang pangyayari.
Ang kinatatakutang Demon King sa kanilang mundo ay nagtitiklop lamang ng mga damit at nakasut pa ng nakakatawang apron habang may hawak na medyas. Sa isip-isip ni Balzac na hanggang kailan niya titiisin ang ganong kahihiyan. Nagkinang ang kanyang mga mata at nagpas siya sa isang bagay. Hinamkam niya ang kanyang kamay habang hawak ang medyas at iniisip na hindi na niya muling uulitin ang kanyang pagkakamali. Maya-maya ay pumunta si Balzac sa pintuan ng kanyang master at nagsisigawan ito. Binuksan ng malakas ni Balzac ang pinto habang sinisigawan si Kang Wu at sinabi na matagal na niya iyong kinikimkim, pero sa pagkakataong iyon ay hindi na siya basta nananahimik lang. Sa araw na ito ay sasabihin na niya. Nagliyab ang mga mata ni Balzac habang hawak ang medyas. Sinabi nito sa kanyang master na si Kang Wu na ilang bises pa na niyang sasabihin dito na huwag nitong ilagay sa washing machine ang medyas nito na nakabaliktad. Hindi nito nauunawaan ang kahalagahan ng pagkatupi ng damit matapos maglaba. Napahawak na lang sa ulo si Kang Wu at humingi ng tawad kay Balzac. Tumalikod na si Balzac at umalis habang sinasabi sa ating bida na sa susunod ay dapat mag-ingat na ito sa paglalagay ng medyas nito. Tumawa pa si Balzac dahil sa ngaon ay magiging madali na ang kanyang paglalaba. Takang-taka naman si Kang Wu at napapaisip kung ano ang nangyari. Dahil sa mga nakita at narinig ni Yanzhou ay tumawa ito ng tumawa habang sinasabi na sobrang nakakatawa na ang isang undead summon ay nakasot ng apron. At pinagsasabihan pa ang sariling master na ayusin ang paglalagay ng medyas sa washing machine. Nagpahid ng luha si Yanzhou dahil sa kakatawa habang sinasabi ni Kang Wu na balik na sila sa kanilang pinag-uusapan. Paliwanag ni Yanzhou na sinusubukan niyang mag-imbestiga tungkol sa Demon Cult pero wala na ang mga iyon at lumipat na kung saan. Pero patuloy pa rin siyang nag-iimbestiga. Tanong ni Kang Wu na kung wala ba ang mga ito na ginawang pagkilos. Napagtanto ni Kang Wu na marahil ang mga pinsala ay nabawasan, pero isa pa rin ang katotohanan na hamina ang Gaia system. Kung ang hangarin ng mga iyon ay pahinin ng system, malamang gagawa ang mga ito ng pagkilos. Mungkahi ni Yanzhou na kung bigbang sabihin ni Kang Wu na ang demon prophecy na si Satan ay nagkatawang tao. Sabay tanong na kung may mga palatandaan si Kang Wu sa hitsura nito. Dagdag pa ni Yanzhou na dahil ang demon cult ay nanahimik, ay mag-iimbestiga siya kung ano ang hitsura ni Satan. Dahil sa narinig ay nagulat ang ating bida. Mungkahi naman ng ating bida na hindi na mahalaga na alamin ang hitsura ni Satan. Matapos noon ay Satan ay nagtatago parents sa demon cult. Walang ding dahilan na si Satan ay nagtatago dito sa Korea. Bumaba si Yanzhou at sinabi na totoo iyon. Iyon din ang gusto niyang alamin, kaya aalis na siya. Pahabol ng ating bida na ipagpatuloy ni Yanzhou ang pag-imbestiga sa demon cult. Kapag nahanap ni Yanzhou ang mga iyon ay magiging madali lang dito na makita si Satan. Sumangayon naman si Yanzhou pero bigla itong huminto at sinabi kay Kang Wu na sa totoo lang, ang bilis ng pag-inlad ni Kang Wu ay abnormal. At kahina-hinala iyon, ni wala man lang nakaalam sa ginawa nito sa loob ng 5 taon o higit pa. Tumingin si Yanzhou ng seryoso kay Kang Wu at sinabi na siguro ito ang Demon of Prophecy. Nang marinig iyon ni Kang Wu ay bigla siyang natulala at pinagpawisan ng husto. Bago pa kabahan ng husto si Kang Wu ay biglang tumawa si Yanzhou dahil napaka-seryoso no Kang Wu ay nagbibiro lamang naman siya. Nagpasalamat pa ay Yanzhou sa ating bida dahil lubos siya nitong napatawa. Sabay alis at taklab ng pinto dahil magtatrabaho na siya. Sa isip-isip ni Kang Wu na sobra siyang natakot. Dahil hindi niya inaasahan iyon, nabigo pati siyang makontrol ang kanyang ekspresyon. Nang mga oras ding iyon ay may lumitaw na communication device na nagmula sa guardian. Kinuha iyon ni Kang Wu at nagtanong kung ano ang nangyari. Medyo nagulat naman si Kang Wu sa mga nalaman tungkol sa sinabi ng nasa kabilang linya. Salaysay ng nasa kabila na may kakaibang phenomenon ang nas-agap ng Gaia system. Ang lokasyon noon ay nasa Suwon, na S-rank gate. Maya-maya ay pumasok si Kang Wu sa lagusan at nagtungo sa Suwon S-rank gate. Sa kanyang harapan ay nauna na ang tatlo kaya nagtanong si Kang Wu sa mga iyon na nasaan ang kakaibang phenomenon. Nagulat si Kang Wu matapos makilala ang bitek dahil nakita na niya ang bagay na iyon. Dahil ang bitek na iyon ay ang lagusan kung saan lumabas ang dragon na si Echidna noong tinangka niya itong i-summon. Unti-unting naglaki ang butas ng bitek na halatang may lalabas sa lagusang iyon.
Nang mapansin yun ng tatlo ay naghanda agad ng sandata ang dalawa para protektahan si Gaia. Maya-maya ay may lumabas sa lagusan. Ang lumabas pala mula sa bitek ay ang hero na si Reynold. Ang isa sa binubugbog noon ni Kang Wu at muntik na niyang mapatay noong nagkaharap sila. Nang makita ni Reynold ang mga tao sa kanyang harapan ay nagsalita ito. Pero hindi naman yun naintindihan nila Sehun kaya nagtanong si Sehun kung ano ang wikang iyon. Naunawaan ni Reynold na hindi siya nauunawaan ng mga tao sa kanyang harapan kaya gumamit siya ng magic para maunawaan siya ng mga ito. Nagpakilala ito sa lahat na siya si Reynold, ang ikatlong prinsipe ng Arnan Empire. Nagtaka naman si Gaia kung ano ang Arnan Empire at kung nasaan iyon. Sa isang banda nakatayo lang si Kang Wu habang naalala ang bastardong iyon. Dahil iyon ang hero na lumabas din sa bitek noong isinama niya si Echidna. Napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung bakit iyon nagpunta sa lugar na iyon. Lumapit si Reynold at pinaliwanag na ang Arnan Empire ay matatagpuan sa Ernor. Sa isip ni Kang Wu na sa pagkakataong iyon ay magsusot siya ng maskara. Natuwa si Reynold matapos makilala si Gaia, dahil ang goddess ng ibang mundo na si Tyrion ay binanggit ito. Kaya si Gaia ang reincarnation ng goddess na iyon. Dagdag pa na isang tadhana ang pagkikita nila. Inabot ni Reynold ang kamay ni Gaia at sinabi na naparito siya para kay Gaia. Sa isang banda nakatayo lang si Sehun sa gilid habang nakatingin sa ginagawa ni Reynold. Bakas sa mukha ni Sehun ang selos at isang pagkakamali lang ay handa ng mambigwas, dahil aagawin pa ang kanyang pinakamamahal na Gaia.